So muli magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kumusta na po kayo? At sana po nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Ano po? Oo, medyo maulan-ulan pero okay lang naman po yan. Ngayon, ating pong pag-uusapan, ito pong mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na po, itong tungkol po dyan sa rally ng mga iglesia. No? Wala naman tayong against dyan, hindi naman tayo against dyan sa rally-rally na yan. Basta sana po maging mapayapa, maganda at saka sumusunod naman po sila sa mga alituntunin, okay lamang po yan. Pero ngayon, sa kasalukuyan, halatang halata, ramdam na po ng mga DDS ang takot. Nagkakagulo na yung mga ito Nagkakagulo na sila at kung minsan may mga nananawagan na. Sa rally ng iglesia na yan, ano po, ang sinisigaw po kasi nila ay accountability daw, transparency. At ayaw daw nila ng nangyayari na yan, yung impartial justice. Bakit daw po kakasuhan itong si Marcoleta samantalang ang mga pinangalanan po nitong 18 Maleta Boys hindi daw kinakasuhan? Sa tingin ko hindi naman siguro sa ganun. Una po sa lahat, hindi po totoong mayroon pong impartiality sa hustisya ng gobyerno ngayon. Katunayan nga po, una pa pong nakulong ang isang kaalyado po ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang po basta kaalyado po yan siya po ay kumparing buo. Biruin po ninyo yan, kumparing buo pa pala ito ni Pangulong Marcos, itong si Bong Revilla. Yan, hindi ba? Nauna na pong nakulong yan. Isa pa, si Marcoleta naman po ang personal na umamin. Tumanggap po siya ng 75 million na donasyon habang siya po ay kongresista. Di ba? Ang daming pera doon. Parang ang hirap bilangin. Mahirap bilangin yan. Kaya minsan naisip ko tuloy na kawawa naman itong mga miyembro po ng INC. Nandyan po sila, nauulanan, naaarawan, napupuyat. Pag maarawan, pagpapawisan, samantalang itong mga pinaglalaban daw nila, kuno, mga milyones ang nasa bulsa Tapos sila, madalhan lang ng lugaw ni Chavit Singson, ayos na. Hindi ko lang alam kung may bayad yung mga yan. Nagtatanong lang tayo, may bayad ba? Kaya kung mapapansin po ninyo mga kababayan, kahapon, nabigyan po sila ng permit dyan po sa kanilang rally, dyan sa EDSA. Pero kaakibat nito ang ilan pong mga alituntunin o mga kondisyones ba na dapat nilang sundin. At ang isa dyan sa mga kondisyones na yan ay magsisimula sila ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero alas 9 na yata kagabi nanonood po ako, nag-monitor po ako, pero alas 9 na, pasado alas 8 na, tuloy pa rin yung kanilang programa. Ayun, tuloy. Ni-revoke o kinansila ng kinansila po ng Quezon City yung kanilang permit. Yan ang nangyari po kahapon. Kaya napilitan silang mag-alsa balutan at kawawa. Kawawa itong mga taong ito. Bibiyahin na naman po sila papunta doon sa isang venue nila. At ang sabi po ng kanilang tagapagsalita ay lilipat daw sila sa Manila. Doon po sa Liwasang Bonifacio. Ang kukulit kasi, may kasunduan na nga Ayaw pa namang sundin. Akala ko bang maayos o tama ang kanilang mga pinaglalaban? Sila nga mismo Sila mismo. Simpleng batas o alituntunin lamang, hindi nila kayang sumunod. Masyadong abusado. Masyadong abusado ang tawag dyan. At kagabi nga mga kababayan, nagdatingan ang ilang mga personalidad, mga kilalang tao, nakita ko doon si Cayetano, nakita ko doon si Aimee, si Defensor, si Marcoleta. Grabe ang mga sigaw, puro hinanakit. Naakala mo sila po yung ginigipit o kaya inaapi ng gobyerno. At yung ibang mga DDS naman, ang sigaw, hindi daw sila aalis hanggang hindi bumababa si BBM. Ngayon, ano nangyari? Mga DDS, bakit nandyan? Nandyan kayo sa kabila ngayon. Bakit kayo umalis dyan sa EDSA? Talaga itong mga ito. Ito naman pong si Eric Celis, nananawagan na. Nananawagan, hinahanap na po si Sara. Sara, samahan mo na daw sila doon. Standby ka nga lang daw. Malapit na daw siyang manumpa kasi, sabi ni Celis. Sa bagay, hindi naman po masama mga harap. Ano po? Ito naman si Marcoleta, handa na daw pong magpa-aresto. Sus, saka mo na sabihin yan, Senator Marcoleta. Saka mo na sabihin yan kapag nandyan na ang warrant of arrest. At ang sabi naman itong si Cayetano, after Marcoleta daw,
isusunod na daw siya. Naloko na. Isa pa ito. Isa din ito eh. Kinakabahan na. Kinakabahan na itong si Cayetano. Aba, malaking problema rin ito kay Cayetano, ano? Biruin po ninyo mga kababayan. Ultimong kapatid po ni Cayetano na si Lino Cayetano, ano, na dating naging mayor po ng Taguig at ngayon po ay general manager ng PTB. Ay handa daw tumistigo. Matindi ito. Bilyonis din po ang usapan dito, ano, ang usapin. At yan ay sa flood control pa rin. So, Maria talaga itong mga taong to. Kaya ngayon, itong mga nasa kampo po ng mga Duterte, ano po, parang nabubulabog na. Yung kanilang pinuno na si Sara Duterte, sasalang po sa impeachment. Impeachment trial sa July 6. At halos sila lahat, ano? Halos lahat itong mga diehard supporter ng mga Duterte ay may kanya-kanyang kinakaharap na problema. At lalo pa silang nagkakagulo ngayon, ano? Biriin po ninyo, itong people power po nila, hindi po natuloy, hindi po. Bigo ang kanilang people power. Hindi po nila nakuha ang simpatya ng taong bayan eh. Imbis na makuha nila ang simpatya ng taong bayan, mas marami pa po ang nabusit. Mas marami po ang nabwisit sa kanila. Lalo na po ang mga taong naghahanap buhay. Siyempre naman, kailangan natin maghanap buhay para may maisaing. Di ba? Kailangan natin maghanap buhay para may maiulam. Mga estudyante napapasok sa eskwelahan at mga negosyante, maliit kay malaking negosyante, nabuwisit eh. Nabuwisit sila sa araw na yon dahil dyan po sa surprise rally ng mga iglesia na yan. At ito pa ang isa, itong si Puganting Harry Roque na Puganting Harry Roque. Aba, biriin po ninyo itong si Puganting Harry Roque. Naglabas din po ng panawagan. Nananawagan na itong mga Katoliko daw ay sana lumabas na at sumama. At sino naman po ang lulukuhin ninyo? Attorney Roque? Para pag nagtagumpay ang people power ninyo, makakauwi ka na dito? Ganun ba yon? Mawawala na rin ang mga kaso mo? Kawawa ang taong bayan sa ginagawa ninyo, Roque. Ginagamit ang taong bayan para sa kanilang pansariling interes at kaligtasan. Roque, gising na po ang taong bayan. Hindi na kagaya dati, tulog. Ngayon, gising na po. Kaya hindi na sila naniniwala sa inyo. Matindi ang ginawang abala po nitong rally na ito ng iglesia, no? Nang abala po sila sa EDSA sa Quezon City. Ngayon naman po, nang istorbo naman po sila. Istorbong malaki ang dulot naman po nila doon sa Maynila. Ayon kasi sa balita, suspendido daw ang klase sa Maynila. At ang dahilan, yan nga po yung nangyayaring rally-rally na yan, dyan po sa may Liwasang Bonifacio. Pangatlong araw na po yan ng pamimirwisyo sa bayan. Sigaw nila, kung sino daw ang gumagawa ng mabuti, sila pa ang kinukulong. Sino po yon? Kailan ba nagkaroon ng batas na kung sino ang mabuti ay siya ang masama? Sige nga, kailan pa nagkaroon tayo ng batas na pagka ikaw ay mabuti, palalabasin ng batas, ikaw ang masama? Wala naman pong ganoon eh. Bakit itong kaso ba ni Marcoleta ay gawa-gawa lamang? Sige nga, tanungin ko nga kayo, gawa-gawa ba itong kaso ni Marcoleta? Hindi naman Siya mismo ang umamin. Umamin na tumanggap ng donasyon. Kaya ang ebidensya kay Marcoleta ay mismo galing sa kanyang bibig. Di ba? Nang galing po sa kanyang sariling bunganga yung ebidensya na ginagamit ngayon sa kanya. Yan ba ang gumagawa ng tama? Sabi nga ng isang nag-post ang sabi niya, sinolo mo. Yan pinatutungkulan niya dito si Marcoleta. Sinolo mo ang 75 million. Tapos ngayon, makukulong ka, idadamay mo pa kami. Umiyak kang mag-isa ka. At ang sabi naman po ni Montul po, sa mga atat na atat daw na bumaba na si BBM sa pwesto, gawa ng kaguluhan daw po dyan sa EDSA, malayong mangyari po ang gusto ninyo. Hindi kayo suportado daw ng AFP, ang Armed Forces of the Philippines. Lalo na't si Sara ang ipapalitin nyo. Nako, ayaw po ng military ang lukalukang leader. Tinawag na lukalukang leader itong si Sara Duterte. Grabe, halos lahat sa kampo po ni Sara Duterte ay may kinakaharap na kaso. Kagaya po ni Bongo. Yan, nanganganib na rin yan si Bongo. Si Padilla. Yan. Si Padilla. Si Defensor. Ganun din. At marami pa. Sila.
Oh, lalong-lalo na po yung mga senador. Ay nako, halos lahat yata sila ay may kinakaharap ng kaso o kaya kakasuhan na. Pero ang gusto ng mga ito, tumbukin. O itong mga nagrarally na ito, ang gusto nila kasi tumbukin itong si Romualdez. At yan sa pamamagitan ng 18 Maleta Boys. Oh, paano nga matutumbok ito kung walang ebidensya? Hindi naman po pwedeng picture lang at saka laway, ebidensya na. Yan ang gusto nila eh. Tapos pagka nadali na, halimbawa, nadali si Romualdez, ang susunod dyan ay si PBBM na. Yan ang gusto nila mangyari. Oo, kaya lang po, gaya ng sabi ko kanina, ang mga ebidensya nila ay picture at laway lamang. malabo po mangyari ang ganyan. Mas malabo pa po yan kaysa tubig baha sa Davao. Kaya po itong si Senator Marcoleta yung speech niya kagabi doon sa sa EDSA, baka yan ang huling makikita natin si Senator Marcoleta na nasa entablado. Kasi ngayon po ay Huwebes. Tama ba, Huwebes ngayon? Bukas Biyernes na. Sabi ni Ombudsman Rimulya nung Lunes, within the week masasampahan ng kaso itong si Marcoleta. So, yun po ang aabangan natin mga kababayan hanggang bukas. Ano po? Sige, maraming salamat po muli sa panonood at sana po kita-kits tayo sa susunod nating mga video upload.